Ang inaantay ng lahat ang huling laban sa Tour of Luzon 2025 kung saba ang magta-champion sa individual at saka sa team classification dahil ang inaabangan nito yung mga mananalo talaga lalong-lalo na ang King of the Mountain na kung saan yun ang pinag-aagawan at nakatatak talaga sa buong Pilipinas yan kahit saang sulok man ng mundo kapag tinatanong ka kung sino ang kumuha sa pagbabalik ng Tour of Luzon sa Eagle of the Mountain. Napakabigat nga ang labanan ngayon at si Kalkal, ang Team Go for Gold, siya yung ating Vice Young Riders. Kumbaga meron silang 177.54 kilometers. Mag-i-enjoy kaya sila sa ahon ng Kinon Road. Mag-i-start tayo sa Mayadingayin, tsaka Baguio at kasamay Camp, dyan yung ating finish line. Although yung ahon merong siguro mga 35 km siguro yan pero napakabigat din dahil yung mga nasa GC lalong-lalo na yung mga nasa top 3 sila yung mga nagkakabantay, lalong-lalo na si Jude Dayong at saka John Paul Morales at saka sila Corpus, Lizardo, Nicole Paria at lalong-lalo sa team classification. Ito wala pa rin breakaway dahil binabantayan nila itong yellow jersey kaya lumikod na muna siya. Grabe, napakalakas talaga itong si Jude Dayong, gawa ng dalawa na lang silang natira dito sa Team Gapyong ng South Korea pero lumalaban sila dito sa mga team Pinoy rin, sa mga Pilipinas at meron silang sprint at ito Malaysia ang nasa harapan at Dominic Perez, Daniel Carreño at meron tayong breakaway parang 11 sila dito kasama si Lizardo, Mervin Corpus, Tugawin, Daniel Carreño, Dominic Perez, kasama rin dyan si Kalkal, si Ari, Fami, Mark, Muhammad at saka si John Lloyd Cuenca. Kung baga magandang abangan natin yung kanilang breakaway pero maaga pa to, siguro mga 430 kilometers doon sila pumugad kung baga bumuo ng breakaway at dito ay nag-aalangan din sila dito kung magtutuloy ba sila sa pagtatrangko rin dahil alam nila na gusto nilang manalo, gusto nilang kunin yung Agila dito. Mawala dyan kapag kinuha nyo. Kumbaga, Eagle of the Mountain, yun talaga ang nakatatak tala sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino ang kukuha. Although yung individual at saka team classification, pero ang siguro, kapag sumali ka ng lalong-lalo na dahil ang pagbabalik nga ng Tour of Luzon, yun talaga ang madalas mapag-uusapan kung sino nga ba ang pinakamalakas umahon. Dahil kapag mga wonder race kasi hindi natin masasabi na malakas ka na talaga Pero ang sabi nga nila kapag sumali kayo sa Tour, lalong-lalo na kapag mahaba yung Tour, although medyo maiksilan to dahil 8 states sana next year meron na naman. Kaya abangan natin yung 11 man breakaway natin dito. 8 states lang to. Kung baga sana masundan muli ito next year. At saka yung grupo rin natin binabantayan nila yung yellow jersey na si Jude Dayong. Kung baga napakahirap din yung ginagawa 7-man rider sila pero yun nga lang dalawa na lang silang andito ngayon gawa ng nagkaabirya, may sumimplang. Kung baga hindi talaga maiwasan at baldi-baldi na yung binubuhos rito para makakatulong rin sila. At napakaraming nag-aabang rito. Ang inaabangan talaga pag doon sa may arko ng Benguet, eto na siguro mag-uumpisa to sila. Kung makakasama dito si Mervin Corpus, siya ang pangalawa. Although naiwan nga ang nasa top overall sa individual, pero si Corpus ay nandito. Kailangan hindi na muna siya magtatrabaho. Pero pagdating sa sprint naman, ay rumimati siya. Kung baga naiwan niya si Ian Kahukom. Kung baga si Ian Kahukom, best sprinter natin, ang king sprinter. Pero si Corpus ay nandito. Kung baga ito, nandito lang nga sa may arko tayo. Papasok na tayo sa may ahon. Kaya magandang laban. Ito yung mga breakaway na joke lang. Sila yung mga nag-iinsayo at nanunood at nag-aabang kung sino ang unang tatawid. Aabutan kaya yung ating breakaway o masasagad na kaya rin hanggang finish line. So sino mga team ang sinusuportahan nyo, sir? Yan lang sinuportahan ni Idol. Siyempre mga kabayan natin mga team Pangasinan. Kaya siyempre support lang tayo dito kung sino man ang mananalo dahil lahat talaga yan sila
Ayun, oh. Supportahan ko Kaya rin. gustong Same din. manalo. Sa lahat-lahat na, support na. Basta kung sino manalo. Siyempre, support tayo dito kung sino manalo. One team. Basta makuha ng Pilipinas. Support tayo kung sino ang mananalo natin dito. At ito, medyo ang galing na idol lumusong. Walang preno-preno yan ha. At si Nash Lim nga ang unang umahon dito sa may layon ha. Kung inabot yung ating breakaway, napakalakas ni Nash Lim. Napakabigat din yung kanyang maintain, pero si Pascual ay panay-panay lang yung kanyang ginagawa niya rito. Hindi niya binibigla rin. Dahil ang sabi ni Pascual, bago umabot sa may layon, kung doon niya babanatan na Carcueva, John Paul Morales, John Paul Laureta, magkakasunod na sila rito. Kung subasabog na at inabot ang ating breakaway. Grabe. Kung iba ang talagang laro natin ngayon at Uransa, Rulankita at Jodayong ang South Korea. Napakalakas talaga, kumbaga naflatan. Pero dumikit at ngayon ay naghahabol sa ating grupo. Ang lakas umahon. Mapapatag, mapaahon. Talagang wala tayong masabi sa mga team. Gapyong, sila Marcio Darius, si Dave, marami pa sila dito na naghahabol na napuputol na, pero si Kalkal nakakausad na. At Marcelo Felipe medyo nahirapan siya umahon. At Corpus, dito siya naiwan, bumigay si Corpus dahil medyo talagang grabe yung mga sprint niya kanina, nakikipagsabayan siya. Although syempre mga discard na lang siguro nila ha, dahil kung hindi siguro sumama si Corpus sa breakaway, malamang siguro, pero hindi naman nagtatrabaho si Corpus kanina. Yun nga lang kapag hindi talaga para sa'yo, dahil si Corpus nakita natin na talagang napakabigat na yung kanyang sipa, parang ayaw nang umusad yung kanyang bike. At andyan naman si Waynes ng Team Exodus Army at si Dave Montemayor din ang inaabangan rin ha, dahil isang climber, pero naiwan rin dito si Dave dahil nag-chindrab din. Napakabigat din sana to sa ahon. Yun nga lang, kapag nagka-abirya ka, talagang hindi mo masabi talaga ang laro kung saan ka. Kumbaga panahon talaga ang nakakaalam. At Malaysian, grabe yung breakaway. Umabot na 5 minutes sa ata yung lamang nila. Yun nga lang, inabot at dumikit pa. Yung yellow jersey, sulong naghabol dahil naflatan. Napakalakas talaga. Kumbaga dito sa huling stage, ito talaga yung inaabangan kung sino ang kukuha sa Eagle of the Mountain. Iwi yan sa yung naka-arko dyan ha. Kumbaga andyan naman si Coach Atong at Tugawin. Medyo bumibigay na talaga, kaya sumisigaw na naman si Sir Austin dito na tiis raw. Tugawin, ito talaga yung tunay na karira ngayon, dahil dito malalaman kung sino ang magcha-champion. Kumbaga ito ang inaabangan talaga, yung Eagle of the Mountain at si Lumutos. Siya yung champion sa ating Ronda Philippines 2022 ha. At syempre si Pascual noon ay nanghinayang siya, dahil kung hindi siya sumimplang noon, malamang baka si Pascual talaga ang kukuha sana noon. Yun nga lang, kumbaga hindi pa para sa kanya rin ha. At Malaysian rito, medyo 1-2 na rin yung sipa niya rito, dahil napakabigat rin ng ahon. Sa patag pa lang, Jomar, sinubukan niyang tiisin. Ubos kong ubos na sila dahil wala nang bukas, so kailangan ibubuhos mo na ngayon, dahil kinabukasan mag-ensayo na naman kayo para next year. At si Lumutos din nakahubad na, grabing ahon sana to si Lumutos. Yun nga lang medyo kakabalik lang din kasi to, kaya galing sa training, kaya medyo maninibago ka rin ha. Pero itong karira ngayon, ito talaga yung pinag-aabangan, inaantay ng lahat kung sino ang makakuha sa Agila. Iuuwi na kaya natin. At meron tayong breakaway ka na ha. Si Nash Lim at Pascual, sila yung mga nauuna. At si Corpus dito parang ayaw nang umusad siya rito. Napakabigat na yung kanyang sipa parang 1-2 na yung sipa ni Corpus. Parang abutin pa ata siya dito na Pacquiao rin ha. Medyo na lumoral itong si Corpus ngayon, dahil nga medyo napapaisip yan na sayang, champion na sana ako. Kumbaga siguro hindi pa siguro talaga para kay Corpus dahil siya yung pangalawa. At Yannick Reyes, ito ay chinecher ko dito si Yannick na talagang itudo mo yan, dahil last stage na to, ibuhos mo na, kahit pagod ka na, isagad mo na yan hanggang finish line. At si Pascual na nga yung ating solo break, pero si Yanis rito tuloy-tuloy pa rin. Sino kaya magcha-champion?
Rito ngayon at Joshua Pascual ng Team Excellent Dollars. Ito na yung ating Eagle of the Mountain at saka stage winner sa ating Stage 8 of Luzon 2025 kung saan pinatag niya ang Kinon Road. Grabe yung kanyang ginawa. Pinatunayan niya na meron ng bagong Eagle of the Mountain 2025 at nililingon pa niya rito kung meron pa bang makakahabol sa kanya at ito na tumawid na si Pascual ng finish line. Grabe yung kanyang ginawa, napakahirap yung kanyang solo breakaway at ito yung mga top 3 natin, si Pascual, John Paul Morales at pangatlo natin dyan si Jonel Carcueva ng Team MPT.